Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. With me, Mikay. With me, Zara. What's up? James nga pala. Kasama natin ngayon guys ang CarView PH. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Anyway, medyo delikado yata tayo dito. Palit na tayo buwan. Okay, yan. Okay na. Sa episode na to, tatanungin natin ang CarView PH kung ano ba yung mga gusto nilang sasakyan, kung ano ba yung type nila na sasakyan. Siyempre, iba-ibang tao, iba-iba yung mga pangangailangan. Pero ngayon tatanungin ko muna, kayo, ano ba yung type nyo? Yung mga dad bod, gano'n? Yes, gusto ko kasi yung mga... Type nyo daw yung dad bod. Gusto ko yun yung mga... Ay, ibig sabihin malaki, okay. Tapos matatangkad, ganyan. Yung mga pangbalagbagan. Mga pick-up trucks na ganyan. Takot gusto. Kayo naman, ma'am. Gusto ko lang yung parang sedan, slim, good-looking car. Anda yung sa akin naman, ever since talaga nung bata ako, kasi nakikita ko talaga siya, makakagaya ng Jeep Wrangler na. Wow, social. Off-roader. Anyway, so gusto pala talaga ni Mami yung yung mahaba, yung malaki, gano'n na mga pick-up. Yes. Tapos gusto niya naman Mami yung mga sedan. Good-looking car. Good-looking. Kayo po ba? Kahit hindi. Actually ako kasi, sedan din yung gusto ko. Kasi simula dati kasi, ewan ko, parang attracted talaga ako sa mga ganong shape eh. Diba? Tapos iba kasing i-drive talaga yung sedan. More comfortable siya. At saka yung mga cornering kasi ng sedan, diba? Talagang pwede mong ihapit kahit paliko ka. So, diba? Tsaka parang kahit mag-isa ka lang or di kaya with your family, ang ganda talaga ng sedan. Oo nga. So ngayon, ano naman ba yung mga sample ng mga gusto nyong sasakyan? Kunwari ikaw ma'am, pick up. Ano ba yung mga dalawa lang? Para wag isa kasi baka mamaya may magalit sa atin. Dalawa. Yung yung sa Ford Ranger. Yan. Tapos yung Hilux. Okay. So yun pala yung type ni ma'am. Sino yung mga naka-Ranger tsaka Hilux dyan? Pwede niya na kontakin. Dito sa baba. Sa sedan naman, ano naman yung mga type mo, yung mga bago ngayon? Nung nag-vlog kami ng M-Grand, well, hindi naman siya ganun ka-mahalan kagaya ng mga ibang kotse, pero na-attract talaga ako doon and yun talaga yung pinaka-nagustuhan ko. Pero yung nag-vlog rin namin, yung kagaya ng mga Camry, ang ganda talaga niya. Tapos alam mo yun, napaka-social niya yung tsura. Ay, ikaw, wala na, sinabi mo na. Yun talaga. Ever since Wala talaga. Wala bang iba? More on mga box type na kagaya, mga 90s yan? mga ganun yung mga trip ko na kotse. Tapos ngayon naman, sa mga loob ng kotse, kasi di ba, ano ba yung mga preference nyo ngayon? Kasi naglalabasan, di ba, yung mga European, high quality yung mga materials, yung mga Japanese, ganun din, high quality, maganda, or gusto nyo ba yung, gusto nyo ba ngayon yung itsura ng interior ng mga Chinese cars? Di ba, kasi iba na yung mga Chinese cars. Ngayon, ano yung mga natipuhan yung interior ng kotse? Ako, pinaka-bet ko talaga na interior, yung parang sa mga, sa Hyundai, Korean cars. Okay. Sobrang parang premium yung, tsaka yung comfort talaga yung priorities. Okay. Tsaka yung mga Hyundai ngayon, yung, di ba, Korean nga sila. Yung parang mga Captain seat. Oo, yung captain seats. Ayun, meron binatag. Tapos yung sa shift knob nila, yung gear shift na. So, ganun-ganun. Rotary. Yung akin naman, ang gusto ko, syempre, yung mga maraming features. Syempre, alam mo na yung mga modern na tayo ngayon, dapat parang may mga ambient lights. So, maganda. Social, ambient lights. Gusto ko yung, mahilig kasi ako mag-music. So, parang gusto ko yung maraming speakers. Tapos, okay. Kamusta yung kunwari, Android Auto, Apple CarPlay? Ano ba gamit nyo? Android or Apple? well, yung phone ko kasi is Android. Pero yung sa mga family ko is naka-Apple CarPlay sila. So, yun, kung merong Android Auto and Apple CarPlay yung kotse, so syempre, lahat yun, pwede. Yan, laglag. Yung sa akin naman, gusto ko kasi yung medyo aesthetic yung vibe ng loob. Aesthetic. So yung parang mga light color. Okay. So anong kotse ba yung gano'n na nakita mo ngayon? So far yung sa meron ganun sa diba, sa Hyundai. Nakalimutan ko yung model. Pero may nakita kasi akong ganun. Tapos hindi ko maalis yung tingin ko sa kanya kasi ang ganda niya kasi sa pag nakikita mo siya sa labas pa lang, parang ang sarap ng umubo.
Tapos nung na-try ko siyang upuan, ang comfort ng pakiramdam. So yun parang ganun yung trick ko talaga sa interior. Feeling ko bet niya rin yung yung parang Venom yung fascia niya. Yung sa Dongfeng. Ang ganda rin, ang ganda ng front niya. So ganun talaga, pagka maganda, mahirap talaga tanggalan ng tingin. Lalo na Lalo na smooth. Paano yung hindi matanggal yung tingin? Ganto. Sige, tapos na tayo sa interior. Kamusta naman yung mga sa mga safety? So kasi diba ngayon, meron na yung mga adaptive cruise control, meron yung mga automatic na humihinto pagka mabubunggo ka na, diba? So ano naman yung favorite nyo na safety system na dapat meron yung kotse ngayon? Kasi diba parang modern na talaga lahat. One thing na parang gusto ko na na-feature namin before, actually sa Hyundai din doon, nakakailang points ka na. Wait lang. Shoutout natin ng Hyundai Philippines, pahiram daw yung RVU PH ng kotse. Gustong-gusto lang nila yung Hyundai, narinig nyo? Yes. Sure. Pero yun nga, yung lane keeping assist. Okay. Yung siya na bahala, diba? For example, inaantok ka. Gigisingin ka niya, uy, wala ka na sa lane. Pero nga yung na-vlog kami, yung parang pag nakapikit ka, mag-alert na agad yung kotse. Okay. Yung driver alert system. So maganda nga naman yun, no? Kasi, pero pinaka-importante nga pala, pag inaantok, huwag na tayo magdadrive. Lalo na pag Matulog nakaino. na lang muna, stop muna kayo ng kotse. Si Mami, di ba Mami? Dapat safe. Safe tayo. Yes, pahinga muna. Ikaw sir. Yung sa akin naman, yun, mga kagaya lang rin ng mga sinabi nila. Isang bagay lang na medyo na-amaze lang ako sa mga bagong model ngayon, yung HUD nila na heads-up display. Okay. Kasi parang ang ganda niya, lalo na pagkagabi, tas medyo techy ka na tao. Pag nakikita mo siya, parang astig lang kasi nakikita mo sa harap. Actually ako na-amaze din ako kasi ang gaganda talaga ng model ngayon. Oo, totoo lang. Diba? Parang sobrang gaganda. Like, Model ng kotse. Ay, kotse pala. Tsaka gusto ko na rin yung maraming airbags kasi syempre safety first. Kagaya kasi dati parang bilang lang, yung ibang kotse wala pa. Kasi di ba meron niya yung safety system na hihinto siya bago ka bumunggo. Pero pag bumunggo ka, at least airbag pa rin, safe ka pa rin. Pero ito naman, kasi syempre di ba, ang mga Pilipino gusto talaga yung maraming makakasakay sa sasakyan. So ano ba yung mga prefer nyo? Prefer nyo ba yung mga 2-seater lang, 5-seater, or yung mga 7-seater, or van na mga 10-seater, ganyan? So gusto daw niya ng van. Gusto ko talaga, one na mga na-review namin is yung sa Staria. Yan din. 11-seater. Magiging sales agent yun na yan. Teka lang, ulitin ko lang Hyundai Staria. Staria po. Marami ka na. Hindi kasi marami ka nang masasakay. Sakto kami doon yung Carview PH team. And comfortable talaga and sobrang parang ang modern look nila. Parang wala na tuloy yung sagot. Okay lang naman sa akin van, pero syempre, dahil alam mo naman yung pag Pilipinas, marami tayong pamilya dito, maraming members, and syempre pag gusto natin gumalaw with family, madami talaga kayo. So gusto natin, yung isang sasakyan na lang para magkakasama kayo, may banding, gano'n. Pero sa akin siguro, Hindi ko pala yun. Hindi ba yun? Isip ako. Siguro pick up. Ay, nag-iba. Pick up. Bakit pick up? Kasi may nakita ko yung pwedeng gawing swimming pool yung Hindi, siguro dahil pwede siya pang off-road, tapos pwedeng 5 or 4 yung nakasakay dun sa cabin, tapos yung sa driver and passenger seat, tapos dun naman sa likod, pang mga heavy loaded na yung mga materials, pwede tayo maglagay doon. So ano kaya pwede natin hiramin na pick up, lagyan natin ng tubig, tapos mag-night out tayo? Comment down below. Ayan, so, bago tayo magtuloy subscribe nga pala kayo kasi kasama natin yung CarView PH. So invite niyo naman sila sa channel natin, tsaka kung mga social media pages niyo, invite niyo sila. So unahin muna natin syempre yung CarView PH na channel namin. So ito kami, yung Carman. Naging shortcut, cameraman, and yung 2 models, which is me and Ate Mikay. So please, subscribe niyo po yung aming channel. And syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dito, mag-subscribe din kayo dito kay Boss RM. And plug na rin namin yung Facebook page namin, CarView PH. Personal, sa Mikay Tinapay in all platforms.
And Zara Franca too. So, please follow us. Ano, teka, may kayo tinapay? Teka, nalagay ko mamaya. Tapos, sir. Ayun, wala naman akong ibang page. Sa IG na lang, Mark as JMs na lang yung siguro. Yun. So aside from YouTube ng Carview PH, saan pa makikita ang Carview PH? Sa TikTok, meron na rin. Yan. Paki-follow na lang rin kami sa TikTok. Okay. Sumasayaw si Sarah daw. Mga behind the scenes, mga ganun. So tuloy na natin yung usapan, no? Ano pa pag-uusapan natin? Sorry, tinanong no? Yung hosting tatanungin. Ito po sir, may naisip po ako. Siyempre dahil nakaka-50K pa lang namin compared po sa vlog nyo na big na po tayo, big shot na po kayo. Ano po yung mga recommended nyo sa amin or pwede nyo pong sabihin sa amin? Mga advice. Okay. So unang-una kasi ang 50K hindi maliit yun. Kumbaga may mga ibang tao nagtatry, 1,000 subscribers, hirap na hirap silang ma-reach yung 1,000 subscribers. Pero kayo, na-reach nyo na yung 1,000 subscribers ng 50 times. So huwag nyo mamalitin, napakalaki ng 50,000. O, diba? Ang masasabi ko lang talaga dito sa ginagawa natin, kailangan talaga dito tiyaga. Kasi alam nyo naman, experience nyo, diba? Yung ginagawa natin hindi biro. Akala nung nanonood, madali lang yung nagkukwentuhan ka, kasama yung mga model, tapos nagtatawanan kayo. Pero hindi mahirap yan. Hindi nyo alam yung pinagawa namin. Hindi, tiyaga talaga kasi diba yung init, yung tiyaga mo, ang dami mong kakabisaduhin. Madami ka pang iisipin kung ano yung masasabi mo na para pumatok yung vlog mo. O, diba? Hindi nila nakikita. Tsaka yung pag-iisip pa lang ng content eh. Tapos kung paano mo siya i-preserve ng consistent yung Tapos i-edit mo. Kasi edit ko pa. Kasi gano'ng katagal mo i-edit, sir? Naabot din ng 2 or 3 araw, depende sa haba ng content. Siyempre, no? Feeling ko consistency talaga yung isa din sa formula. Yun. Tapos ano lang talaga, kumbaga, kunwari, may ginagawa ka ngayon, tapos palagay mo okay na, panoorin mo pa rin yun. Tapos, pag napanood mo, yung next video mo, kung anong napansin mo na mas maganda siguro kung ganito. So yun, dahan-dahan, improvement. Tapos practice ka lang ng practice, tapos dahan-dahan, improve. Ito, dahil nga nag-usap tayo dito, di ba po kayo sir, nagsimula po kayo sa mababa? So parang, ano po naisip nyo nung wala pa kayo sa stage na yun? Kasi sa totoo lang, kasi yung content creation para sa akin, ini-enjoy ko lang kasi talaga siya. Kumbaga nung maliit ako, wala naman akong pakialam kung maliit ako o malaki. Basta nag-i-enjoy lang ako. Actually, di ba, dentistry ako, kumbaga. Monday to Saturday, dentist ako. Tapos pag Sunday, mag-shoot lang ako kasi gusto kong gawin. Yun yung importante. So gusto mo yung ginagawa mo. Tapos, kumbaga, wala akong pasyente, edit ako ng konti. Tapos pag may pasyente, edi gawa ka muna. Tapos mamaya, gawa ulit. So, yun. Pero hindi na papagod si Doc RM dahil nga, ina-enjoy niya yung mga Yan naman kasi yung isang bagay na kailangan mo talagang i-set sa pag-iisip mo. Lalo na kapag kunwari ganito, content creating. Wag mo kasi, ang maganda kasi dyan, hindi mo tinitignan yung magiging outcome ng mga ginagawa mo. Like, Shot mo na, pre! yung ano kasi? Hindi, yun nga, kasi pagka nilulok mo kasi agad yung, parang tinatarget mo na, gusto kong kumita ng ganito sa ganito, gagawin ko to para sa pera. Hindi siya nagiging successful. At naging success ako sa isang bagay na yun. Parang may times kasi na ganun yung nangyari sa akin. Hindi siya naging effective. So, ang maganda talaga nun, i-enjoy mo, tapos mahalin mo kung ano yung ginagawa. Totoo. Tsaka makikita rin ng mga nanonood kasi. Kung nag-i-enjoy ka, di ba? Makikita talaga ng mga nanonood. Di ba? Oo. Pero pag kunwari malungkot ka, makikita rin ng mga nanonood yung So, kumbaga yung feelings mo kasi nako-convey mo rin sa kanila. So, yun. Ayun. Di ba? Dentist pala kayo sir, no? Magkano magpagawa ng salamin? Mura lang. Murahin ka. Anyway, maraming salamat mga katandem sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Huwag nyo makakalimutan mag-subscribe sa Carview PH. Tsaka kung gusto nyo ulitin natin yung collaboration na to, meron kayong ideas, i-comment nyo lang sa baba para alam din namin. So, maraming salamat ulit sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Next video na. Bye! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT.
RIT, riding in